May announcement si President Marcos kahapon, starting April 15, ipatutupad ang tinatawag niyang pagkontrata sa mga public utility vehicles wherein the passengers, the commuting public, makabenefit raw ng 20% discount sa fare at saka yung mga PUV, public utility vehicle, mabigyan sila ng limited fuel subsidies na 10 peso per liter. Anong masasabi ninyo sa TUCP regarding dito, Sir Carlos? Opo, kinikilala naman natin itong hakbang na ito, no, para maibsan yung kalagayan ng ating mga kababayan. Ngunit kagaya nga nung nabanggit nyo, ito po ay limitado lang, no? Even yung service contracting, ang pinag-uusapan lang natin dito ay 50,000 na PUB operators or drivers ang nabanggit ng Pangulo. Hindi rin malinaw ito ba ay sa Metro Manila o sa buong bansa. Ngayon din, yung fuel subsidy na binabanggit ay kada litro na yung pinag-uusapan natin at hindi na yung 5,000 na monthly. No? Doon naman sa 20% discount sa pasahero, no? We must remember, yung ating inflation ay tumaas na ng 4.1%. Ibig sabihin nun, ang inflation ay sa lahat ng produkto, no? Sa basic goods and services. Nananatili pa rin yung sweldo, no? Sinasabi natin mga pasahero, lalo yung ating mga manggagaong minimum, stagnant pa rin. So, ito po ay isang stopgap, no? Very limited na measure, so kinakailangan pang government has to do more, no? Kagaya na nabanggit nyo, yung excise tax hindi pa rin nasususpinde, hindi pa rin nababawasan, at nandun pa rin yung value added tax na actually yun ang mas malaki ang pinapataw na dagdag burden sa ating mga consumers. In short, kulang na kulang pa rin, Sir Carlos. Opo, no, nananatili pa rin na napakarami pang kailangan ng gawin ng gobyerno at dapat nga itong 2 linggo na nagkaroon ng parang temporary ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay dapat i-seize as an opportunity ng gobyerno para makahinga-hinga yung ating mga consumers by giving urgent relief. But unfortunately, we are yet to see that. Anong masasabi niyo na parang until this very moment napasar na sa Congress ang suspension at or pag-reduce sa excise taxes on petroleum products, but until now parang silent ang president tungkol dito, parang wala nang planong ipatutupad? Opo, no, the government naman has always been allergic to any tax cuts or to any tax suspension. Pananaw namin, ito pa rin yung nangyayari ngayon, no? Kaya hanggang kahit meron ng batas, matagal pa rin pinag-iisipan, ano ba, babawasan lang ba o tatanggalin lang. Pero kagaya nung lagi natin dinidin, dapat at this time, no, lalo ang pamahalaan, siya na rin ang kailangan magsakripisyo. Dahil kailangan buwasan din o tanggalin yung buwis sapagkat hindi natin maintindihan. Kagaya, every time tumataas ang presyo ng gasolina, ang hindi lang tumataas doon yung excise tax, lalong tumataas yung VAT kasi 12% yun . So kung dati 12% lang ng 50 pesos per liter, ngayon 170 pesos per liter, nagpapataw pa rin tayo ng value added tax doon. So may windfall o may malaki ring kinikita, hindi lamang yung gas companies kundi mismong gobyerno. Kaya lang ayaw niyang ibigay yung sobrang kita na yun. At saka dito rin sa pagbigay ng tulong or fuel subsidy sa mga driver, marami pa ring mga drivers ang nagsasabing hindi sila nakatanggap, hindi sila kasali sa listahan, Sir Carlos. Opo, no, ganun din ng traditional na nangyayari sa atin, no, bukod sa pagiging mabagal ng subsidy na hanggang ngayon hindi pa rin nakakaabot sa buong bansa pa rin, no, karamihan pa rin ay na-concentrate sa Metro Manila, ay nandun din yung issue pa rin ng database, no? Wala pa rin tayong centralized database na pinag-usapan, hindi lang natin yung binibigyan lang natin yung 4Ps na yan, may listahan talaga yan, kundi pati dito sa ating mga transport sector workers, hindi lang jeepney drivers, hindi lang tricycle drivers, kundi pati yung ating mga delivery riders. So, napakahirap po talaga nitong subsidy question. Kaya nga, isa na namin pinapanukala nga, kung halimbawa tatanggalin mo yung value added tax, yun, hindi mo kailangang manghingi ng ID, hindi mo kailangan ng database, hindi mo kailangan ng listahan, diretsa at signifikante ang impact
dun sa ating mga kababayan. Mhm. On the part natin sa TUCP, ano pa ho ang ating isinusulong para sa dapat gawin sa ating gobyerno, Sir Carlos? Oo, no, siyempre yung ating mga over 5 million minimum wage earners, no, no less than ang PSA ang nagsabi, yung piso mo noon ay 75 centavos na lang ang halaga. So 1/4 ang nawala dun sa halaga nung ating sweldo, no, yung ating purchasing power ay napakababa. Kung 695 halimbawa sa Metro Manila, yan ay 400 mga 500 pesos na lamang ang purchasing power niyan. Kaya kami nananawagan pa rin, no, lalo papunta tayo ng Labor Day, yung 200 pesos na legislated wage hike ay kailangang mabisita ulit ng Kongreso. In the meantime, no, kailangan meron din namang subsidy, no, minimum wage subsidy para sa ating mga minimum wage earners. Pero gayon pa man, hindi natin kinakalimutan yung ating mga middle income earners, no? Yan yung mga hindi minimum pero sila rin nagbabayad ng income tax pero hanggang ngayon din ni isang suporta galing sa pamahalaan ay wala silang natatanggap. Kaya kami nagpapanukala pa rin, no, yung pagtatanggal ng value added tax, no, but kahit simulan muna natin sa kuryente, no, sa ating monthly electricity bill at mga iba pa pong reforma dun sa ating pagbubuwis, no, lalo dun sa income tax kasi para makuha naman ng buo ng ating mga kababayan yung kanilang sweldo. Mhm. Itong wage subsidy, sir, feasible ba ito sa ngayon na parang ang ating gobyerno tahimik on the part nito at sa ating wage board parang mahina yung mga ginagawa nila? Opo, no, yung ating wage boards naman ay hanggang ngayon nagtatago dun sa barya-baryang wage order na kasi naibigay nila yun last year at 1 year hindi nila pwedeng galawin kahit malinaw naman may super bining event tayo. Doon naman sa feasibility ng isang minimum wage subsidy kaya malakas ang loob natin na i-propose ito sapagkat may template na tayo eh. Ginawa na natin ito noong panahon ng pandemic. That is just 3-4 years ago yung ating small business wage subsidy na naibigay naman natin sa ating mga kababayan. At kinumpute nga namin kung meron kang 200 plus billion for the Middle East crisis response, the initial implementation cost of the wage subsidy na 5,000 monthly is just a little around 10% of the total budget for the crisis response. So small portion lang siya at kayang ibigay at kilala naman natin kung sino yung minimum wage earners sa buong bansa. So kayang-kaya sa ating gobyerno kung gustuhin Manila, Sir Carlos? Tama po kayo, no? Kasi kung ayaw, marami talagang dahilan. Kung gusto ay marami pong paraan, lalo para tulungan yung ating mga minimum wage earners na isang buwan na tinatamaan nitong krisis na ito. Pero hanggang ngayon, nga sila kasi wala naman silang natatanggap na suporta. Kasi until now, nandun pa rin tayo dun sa first priority sector, which is the transport sector workers. Iwan na po yung ating mga manggagawang minimum. At kumusta naman ho ang panawagan natin doon sa yung patawag ng special session sa Kamara upang discuss natin ang ating pinopropose na legislated wage hike? Opo, no, patuloy tayong nangangalampag, no. Binanggit natin 'yan doon sa Senate na Protect Committee, binanggit din natin 'yan doon sa House Joint Committee, yung Legislative Energy Action Development Council, yung lead council regarding dito sa Middle East crisis response. And even if wala pa naman yung special session, in every hearing, kagaya nung sa Senate at sa House, ay binabanggit natin na huwag kalimutan, no, yung kinakailangan special session for a legislated wage increase. And in the meantime, dahil we know that there is existing funds sa 2026 GAA na no less than the DBM has allocated 200 plus billion for the Middle East crisis response, they can easily realign and then use the 10% of that budget for to fund yung minimum wage subsidy. At hindi kailangan ng batas yun, hindi kailangan ng special session yung wage subsidy dahil kung nagagawa nila sa transport sector workers, dapat gawin din nila sa minimum wage earners. Malapit na ang May 1, Sir Carlos, Labor Day. May magandang balita kaya na matatanggap ang mga workers at amidst this situation ngayon?
Unfortunately, no less than the Department of Labor and Employment ang nag-announce that there will be no national wage increase on May 1 unless may ipapasa ang Kongreso. We know the reality na the Congress will only resume session by May 4. So we think na itong Labor Day is an opportunity rather na magkaroon ng pagpapatampok, mas agresibong pagkakampanya doon sa mga hinihingi ng ating mga kaubayang manggagawa, lalo sa krisis na ito. Dahil malinaw na yung krisis sa Middle East, hindi lang yung krisis ng gulo na nagpilit doon sa ating mga overseas Filipino workers na umuwi. Ngunit ito rin ay krisis sa presyo, hindi lang ng diesel, kundi eventually ng kuryente, eventually ng pagkain, na nagiging krisis ng sweldo ng ating mga kaubayang manggagawa, Kaya wini-welcome namin. There are certain GOCCs like GSIS na nag-offer na ng 3-month loan amortization refund, pero kailangan pa natin ipatampok, kailangan pa natin mas isigaw sa Labor Day na kailangan lahat ng GOCCs, kagaya ng SSS, GSIS, mag-offer din sila ng mga zero interest or low interest calamity loans as well as loan amortization refunds, especially yung ating mga middle income earners. Ay wag nating kalimutan, sila rin yung maraming mga loans sa ating mga GOCCs. Can we expect sa TUCP at saka sa ALOC ngayong Labor Day na may malaki tayong pagtitipon to air our grievances, Sir Carlos? Kada taon naman po ay talagang we make sure na nagmo-mobilize tayo, So currently pinag-uusapan yung mga detalye, yung mga logistics, kasi we also want Labor Day to showcase na this is not just TUCP and ALU na screaming para sa ating mga manggagawa fighting for our workers, but yung labor unity across, anuman ang kulay nyo, anuman ang ideolohiya nyo, basta manggagawa tayo, nasa krisis tayo ng sweldo, kailangan marinig ng gobyerno, lalo na kung ano yung ating mga hinaing para naman eventually ay matugunan nito before aanhin pa yung damo kung patay na yung kabayo. Yun nga. Sir, maraming salamat. Mensahe ninyo sa ating tagapakinig, Sir Carlos. Opo, sa ating mga kababayan manggagawa, patuloy ang TUCP na ipinaglalaban po yung inyong kapakanan, In fact, yung ating karapatan. Dahil hindi naman pwede, na noong wala pang krisis, sinabi natin talagang kulang ang sweldo, mahirap ang buhay. Pero lalo ngayong may krisis, kaya even more kinakailangan ng aumento sa sweldo, even more kailangan ng tulong ng ating higit 5 million minimum wage earners. In the same way, na yung ating mga middle income earners, especially yung mga lower middle income earners, na hindi naman ganon kayaman, nakakaluwag-luwag lamang, talagang tinatamaan po ngayon. At kailangan sulitin po natin yung buwis na binabayad natin, lalo yung value-added tax, kinakailangan pag-isipan, hindi lang yung excise tax na bawasan, kundi tanggalin din para gawin natin lahat ng pamamaraan para yung ating purchasing power na noon ay piso, ngayon ay 75 centavos na lang, wag na masyado pang bumaba, kundi ang talo na naman ay yung taong bayan.